إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpakupkop kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw sapagkat ayaw niya ng patnubay, ay walang sino man ang maaring makapaggabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang at wala siyang katambal. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin na tuling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko unang aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan, sabi ng Allah, na kayo ay bawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Usang katauhan, sabi ng Allah, Muslim man o hindi Muslim, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah, na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam, at mula sa kanyang tadyang ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhas salam. At mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Matakot kayo kay Allah na kung saan sa Kanya ay humihi kayo ng inyong mga pangangailangan. Matakot kayo kay Allah at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakamasid. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Katakutan ninyo ang araw na kayong lahat ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang bawat isa ay makukuha niya ang bunga ng kanyang ginawa. Kung ito man ay mabuti, ay gagantimpalaan siya. Kung ito man ay kasamaan,
ay makukuha niya ang kaparusahan sa kanyang mga pagsuway sa Allah. Katakutan natin ang araw na yon na ang hahatol sa atin ang pinakamakataruang tagapaghatol, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum la yughlamun, at walang sino man ang darayain sa araw na yun. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinagutos. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paglayo, pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng paglayo sa lahat ng gawaing bid'ah, anumang mga pagbabago o pagdaragdag sa relihiyong Islam. Mga kapatid sa Islam, nung nakaraang Jum'ah ay natalakay natin ang kainaman ng buwan ng Muharram, at gayon din ang gantimpala ng pag-aayuno sa ika-10 araw o ang tinatawag na Yawmul Ashura. At nabanggit din ang mga kamalian na ginagawa ng ilan sa mga nagsasabing Muslim sa tuwing sumasapit ang buwan ng Muharram. At ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nais naman nating ibahagi, talakayin ang patungkol sa tinatawag na Shahadatu Muhammadur Rasulullah. Ang ating pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat isa sa atin na nagsasabing Muslim, araw-araw ay palagian nating binabanggit ang Shahadatain, ang pagsaksi sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pangalawa, ating sinasaksihan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, paano ba natin mapapatunayan o paano ba tayo magiging makatotohanan sa ating pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ang dapat malaman ng bawat isa sa atin, sapagkat hindi sapat mga alipin ng Allah na sabihin lamang ng ating mga dila ang salitang ito o paniwalaan lamang ng ating mga puso na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang ating mga ulama ay nagbigay ng tamang pamantayan, mga kondisyon upang ang isang nagsasabing Muslim na nagsasabi ng Muhammad Rasulullah, na si Muhammad ay huling sugo ni Allah, ay maging makatotohanan sa kanyang pagsaksing ito. Upang siya ay maging makatotohanan sa kanyang pagsaksi at maging tanggap ang kanyang pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, mayroong 4 na punto na ibinigay ang ating mga ulama na marapat na maisaulo at malaman natin insyaallah upang maging tanggap at maging tama ang ating pagsaksi na siya nga ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah? Ma'na shahadatu anna Muhammad Rasulullah, ang sabi ng ating mga ulama, ma'na shahadati anna Muhammad Rasulullah, ang kahulugan sabi ng ating mga ulama, na si Muhammad ay sugo ni Allah. Unang-una, sabi ng ating mga ulama, ta'atuhu fima amar, ang pagsunod sa anumang ipinag-utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdikuhu fima akhbar, pangalawa, ang paniwalaan, patotohanan ang anumang dinalang mensahe o ibinalita sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, at ang layuan natin ang anumang ipinagbawal sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga binigyang babala sa atin. At pang-apat, wa la yu'badallahu illa bima syara'a, at na hindi natin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa kapamaraanang itinuro o isinabatas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maliban na lamang sa pamamaraang itinuro sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang 4 na puntong ito, isa man ang mawala dito at hindi natin masunod mga alipin ng Allah, ay hindi magiging tanggap o hindi magiging makatotohanan ng ating pagsaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang punto na binanggit ng ating mga ulama, ta'atuhu fima amara. Ang pagsunod sa anumang ipinag-utos sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutusan tayong magsala, inutusan tayong mag-ayuno, mag-hajj, magbigay ng zakat, at iba pang mga gawaing pagsamba, kung ito ay inutos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at meron tayong kayang isagawa ito, ay marapat para sa atin na isakatuparan at sundin ito sapagkat ito ay pag-uutos ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Pag-uutos mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagsasabing Muslim, sa mga nagsasabing mananampalataya. Ang sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga nagsasabing Muslim, sundin ninyo ang Allah at sumunod kayo sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay utos sa atin mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sundin ang anumang ipinag-utos sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pangalawa ay ang tinatawag na tasdikuhu fima akhbar, na ating paniwalaan ang lahat ng kanyang mga mensahe o ibinalita sa atin sapagkat ito ay bahagi o kumukumpleto ng ating pagpapatotoo sa kanya bilang sugo ni Allah. Pinapaniwalaan natin ang anumang aral o mensahe na dinala o itinuro sa atin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naniniwala tayo kay Allah sa kanyang mga pangalan. Naniniwala tayo sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo. Naniniwala tayo sa araw ng paghuhukom at iba pang mga dinalang mensahe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa man dito ang hindi natin paniwalaan at tanggapin, ay hindi tayo magiging makatotohanan sa ating pagsaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa marangal na Quran na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailanman ay hindi siya nagsasalita ng ayon lamang sa kanyang mga sariling haka-haka o ayon lamang sa kanyang sariling pagnanasa. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Hindi siya kailanman nagsasalita ayon lamang sa kanyang sariling haka-haka. Ayon lamang sa kanyang sariling pagnanasa. In huwa illa wahyu yuha. Maliban na lamang na ang itinuturo o sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay revelasyon sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang katotohanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay binansagan na sadiqul amin, ang matapat, ang mapagkakatiwalaan. Ganyan siya kinilala ng mga tao bago pa siya hirangin bilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pinatotohanan mismo ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasalita ayon lamang sa kanyang sariling pagnanasa. Kahit anumang itinuro, anumang ibinigay na mensahe sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng ito ay dapat nating paniwalaan at tanggapin ng walang pag-aalinlangan, ng walang pagdududa. Kung ito ay sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na, maririnig natin, paniniwalaan natin, wa ata'na, at susundin natin insyaallah. Pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Nararapat para sa atin nalayuan ang anumang ipinagbawal sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga binigyang babala. Ang kanyang mga ipinagbabala sa atin ay marapat nating iwanan. Sapagkat sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nahakum anhu fantahu. Anumang ipinagbawal sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fajtanibuh, ay layuan ninyo, iwasan ninyo, pag-uutos mismo
mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang ipinagbawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya niya ito ipinagbawal sa atin sapagkat ito ay makakasama sa atin. Ang musika, ang pagsasayaw, ang pag-inom ng alak, ang sugal, ang riba, o pandaraya, o pagsunod sa mga kuffar, paggawa ng bid'ah, ay ilan lamang sa mga malalaking ipinagbawal sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Layuan ninyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mag-ingat kayo sa mga bagong bagay sa relihiyon. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-ingat kayo, iwasan ninyo, layuan ninyo ang anumang pagbabago sa relihiyong Islam, sapagkat ang bawat bagong bagay ay tinatawag na bid'ah, at ang bawat bid'ah ay pagkaligaw, at ang lahat ng pagkaligaw ay daan patungo sa apoy ng impyerno. Mga kapatid sa Islam, ito ay babala. Ito ay malaking halimbawa ng pagbabawal sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsunod sa pamamaraan ng mga kuffar, lalo na sa kanilang mga selebrasyon na natatangi lamang sa kanila, ang paggawa ng bid'ah, mga gawaing pagsamba na wala namang basihan sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay ipinagbawal sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layuan ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan ninyo ang anumang ipinagbawal ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isang napakalaking halimbawa ng bid'ah o mga gawaing makabagong magsamba na inuugnay sa Islam sa panahon nating ito, paggaya sa mga kufar, ay ang pagdiriwang ng tinatawag na Amun Jadid o Islamic New Year daw kuno. Ito ay napakalinaw na halimbawa ng mga makabagong gawaing pagsamba na inuugnay sa Islam na hindi naman ito itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat ng bid'ah, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng ito, ang sino mang gumagawa nito, ito ay pagkaligaw. At kapag hindi tumigil ang sino mang gumagawa ng bid'ah sa Islam, ang lahat ng pagkaligaw, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay daan patungo sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinasabi sa atin ng ating mga ulama, mga kapatid, ang katamtamang pagsunod sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay higit na mas mabuti at mainam kaysa sa matinding pagsisikap sa paggawa ng mga bid'ah o mga gawaing pagsamba, mga bagong pagsamba na inuugnay sa Islam. Kahit pa kaunti ang ginagawa ng isang Muslim o katamtamang pagsunod sa sunnah, kung alam niya na ito ay sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay mas mainam pa sa kanya kaysa magpakapagod siya, magsumikap siya na gumawa ng isang gawaing pagsamba na wala namang basihan sa Quran at sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay lubhang napakapanganib, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sinabi ni Imam Malik, sa yaong mga gumagawa ng mga makabagong katuruan o pagsamba na inuugnay nila sa Islam, sabi ni Imam Malik, man ibtada'a fi al-Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan kana ar-risalah. Ang sabi ni Imam Malik rahimahullah, sabi niya, sino man ang gumawa o magpasok ng bid'ah sa Islam at itinuturing niya itong mabuting bid'ah, itinuturing niya itong mabuting gawain, para bang sinabi niya, sabi niya, para niyang pinaratangan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ano? Faqad za'ama anna Muhammadan kana ar-risalah. Tunay, sabi niya, na para niyang pinaratangan, pinagbintangan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagtaksil sa kanyang mensahe. Na para bang sinasabi niya na hindi pa kumpleto ang mensahe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para niyang sinasabi na hindi pa kumpleto ang Islam. Bakit? Sapagkat meron pa siyang mga idinadagdag na katuruan na hindi naman ito itinuro ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay labis, malubhang mapanganib, mga kapatid sa Islam. Sinasabi ng ating mga ulama na ang paggawa ng bid'ah
mga gawaing pagsamba na walang basihan sa Quran at Sunnah, ang mga gawaing bid'ah ay mas higit na iniibig, gusto ng iblis kaysa sa mga malalaking kasalanan o sa mga iba pang mga pagsuway kay Allah. Bakit, mga kapatid sa Islam? Bakit? Ang sabi nila, sapagkat sabi nila, ang malalaking kasalanan, kapag napagtanto ng isang Muslim ang kasalanan na ito, alam niya na maling gawain ito, siya ay nagtatauba pa rin kay Allah. Iniwan niya ang sala, alam niya na malaking kasalanan ng pag-iwan ng sala. Siya ay uminom ng alak, alam niya na malaking kasalanan ng pag-inom ng alak. At siya ay maaring magtauba kay Allah dahil alam niya at inaamin niya sa kanyang sarili na ito ay malaking pagkakasala kay Allah. Kaya meron siyang tsansa na magtauba at meron siyang tsansa na patawarin ng Allah. Subalit sabi nila, ang sino mang gumagawa ng bid'ah ay hindi siya nagtatauba. Bakit? Sapagkat iniisip niya na ang kanyang ginagawa ay mabuti. Sapagkat iniisip niya ang kanyang ginagawa ay pagsamba kay Allah. Kaya sabi nila, paano siya magtatauba? Kaya ganito nakakatakot na mahulog ang isang Muslim sa mga gawaing bid'ah, mga gawaing pagsamba na wala namang basihan sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pang-apat, mga alipin ng Allah, nakahulugan upang maging tumpak ang ating pag-aangkin o pagsaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ni Allah, alla yu'badullahu illa bima syara'a, na hindi natin kailanman sasambahin ng Allah maliban na lamang sa pamamaraang isinabatas, itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran at Sunnah, yan ang basihan ng ating paniniwala. Kaya sinasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kung papaano tayo itinuruan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin sinasamba ang Allah ayon lamang sa sariling kagustuhan natin. Bakit sinasamba natin si Allah ayon sa pamamaraang gusto niya, ayon sa pamamaraang itinuro niya sa atin, ayon sa pamamaraang itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po, mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, ang isa sa pinakamalaking kaibahan nating mga Muslim sa mga hindi Muslim. Ang mga hindi mananampalataya, sila ay sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan sa pamamaraang gusto lang nila, walang basihan. Kung ano lang ang gusto nila, kung ano lang ang umayon sa kanilang pagnanasa, yun ang kanilang ginagawa. Walang basihan. Subalit tayo bilang mga Muslim, sinasamba natin ang Allah na meron tayong basihan. Kung ano ang sinabi ng Allah at kung ano ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay yun ang masusunod at hindi masusunod ang sino mang nilikha ng Allah. Hindi masusunod ang ating sariling pagnanasa. Kaya nga sinasabi ng ating mga ulama na upang matanggap ang ating mga pagsamba kay Allah, ay kailangan natin ng dalawang kondisyon. Una, kailangan tayo ay ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalisay na layunin, sincero sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kailangan tayo ay sumasamba kay Allah sa pamamaraang itinuro sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Fudail bin Iyad, sabi niya, innal amalu idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Ang sabi ni Fudail bin Iyad, sabi niya, kung ang gawain ay sincero sa Allah, ngunit hindi naman tama ang pamamaraan, hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ito naman ay mabuting gawain, subalit hindi ito sincero kay Allah, hindi ito ikhlas kay Allah, ay hindi rin ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung siya ay tinanong kung ano ba ang paraan upang matanggap ang pagsamba, sabi niya, as-sawabu ma kana ala sunnah. Sabi niya, ang tama upang matanggap ang ating pagsamba ay yaong naaayon sa sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi dapat magkahiwalay ito, mga kapatid sa Islam. Sinasamba natin si Allah ng dalisay ayon sa utos niya. At sinasamba natin si Allah ayon sa pamamaraan na isinabatas
itinuro sa atin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong apat na kondisyon na ito, mga kapatid sa Islam, ay kailangan nating taglayin upang sa ganon ay maging tumpak at maging katanggap-tanggap ang ating pagsasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ni Allah. Una, sundin natin ang anumang inutos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fi ma amar. Pangalawa, tasdiquhu fi ma akhbar. Patotohanan, paniwalaan natin ang anumang dinalang mensahe sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Na layuan natin, iwasan natin ang anumang ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pang-apat, na hindi natin sasambahin ang Allah maliban na lamang sa pamamaraang itinuro, isinabatas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng aking pamayanan, ng aking umma, tagasunod, ay papasok sa jannah, maliban na lamang sa yaong mga tumanggi. Kila, wa man ya'ba ya Rasulullah. Kahit nagtanong ang ilan sa mga sahaba, sabi nila, o sugo ni Allah, at sino naman yaong mga tumanggi? Sino naman yaong mga tumanggi? Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man aqani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na sino mang sumunod sa akin sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay papasok sa jannah. Siya ay papasok sa jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sumalungat, ang sumuway sa akin, tunay na siya ang tumanggi. Siya ang tumanggi na pumasok sa jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung siya ay tumanggi na pumasok sa jannah, alam natin kung saan siya tutungo. Sabi ng ating mga ulama, sabi ni Ibn Hajar, sabi niya ang ibig sabihin ng pagtanggi dito ay ang pag-iwan sa pagsunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at pagmamalaki laban sa kanyang mga utos. Kaya ang Muslim, anuman ang estado ng kanyang pamumuhay, anuman ang kanyang narating, hindi niya maaaring ipagmalaki ito. Bagkus maarapat pa rin sa kanya na siya ay sumunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na anna dukhul al-jannah, sabi ni Imam An-Nawawi, at ang kahulugan naman nito na papasok sa jannah ay nakasalalay sa pagsunod sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yun ang ibig sabihin. Sabi niya na yadkhulun al-jannah, silang mga papasok sa jannah, nakasalalay ang pagpasok sa jannah, sabi niya, sa pagsunod sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at hindi sa pagsunod sa sarili nating pagnanasa. Mga kapatid sa Islam, bilang panghuli, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakatandaan natin ang aya na ito na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malhating Quran, tilka hududullah wa man yata'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika fawzul 'azim wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adabun muhin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyan ang hangganan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ang sino mang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sila'y papapasukin niya sa hardin ng Jannah, sa paraiso, na sa ilalim nito ay mayroong mga dumadaloy na ilog. At sila'y mananatili roon magpakailanman. At iyon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
ang pinakadakilang tagumpay. Subalit, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Ang sabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang babala, at sino lang sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay lumagpas sa hangganang itinakda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong mangyayari mga kapatid? Siya, sabi ng Allah, siya ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno at mananatili siya ron magpakailanman, at para sa kanya ang nakakahiyang kaparusahan. Kaya ito ay babala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayo ng magandang balita, tagumpay, pagpasok sa Jannah kapag sinunod natin ang Allah at ang kanyang sugo. At binigyan din tayo ng babala ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang sino mang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mapapasa kanya ang apoy ng impyerno. Siya ay mananatili doon magpakailanman, at iyon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakakahiyahiyang parusa para sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin natin kay Allah na nawa ay nagdulot sa atin ng kabutihan, ng pakinabang ang maikling khutbah na ito. Dalangin natin kay Allah na nawa ay mapasa atin ang kanyang awa at gabay hanggang sa dumating sa atin ang kamatayan. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipakita niya sa atin ang kabutihan at biyayaan niya tayo ng pagsunod dito. Dalangin natin kay Allah na ipakita niya sa atin ang kamalian, ang kasamaan, at biyayaan niya tayo ng paglayo dito. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya sa atin ang tagumpay dito sa mundong ito, higit lalo ang tagumpay sa kabilang buhay na tayong lahat ay papasukin niya sa Jannatul Firdaus kasama ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala tusallu ala nabiyyikum fa inna Allah amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.